Sigurado ka ba dito, Mr. Andrew? Walang atrasan to kapag nakapirma ka na. Tanong ng babaeng nasa front desk. Hindi man lang ito nakatingin sa kanya. Busy sa pag-aayos ng mga folder na luma at medyo madilaw na. Opo, sigurado na ako. Kailangan ko lang talaga ng panggastos para sa gamot ng nanay ko. Sagot ni Andrew. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang ballpen. Nandito siya sa isang maliit at tagong klinik sa kanto ng isang madilim na iskinita sa Maynila. Walang signage sa labas at tanging mga kilalang tao lang ang nakakaalam ng lugar na ito. Iligal ang operasyon nila dahil hindi sila sumusunod sa mga standard ng Department of Health. Pero dahil malaki sila magbayad sa mga donor na may magandang record, dinadayo sila ng mga gaya ni Andrew, nagipit sa buhay. O sige, pirmahan mo tong form. Gamitin mo tong code name na Donor 1020. Mula ngayon, yan ang pangalan mo dito Hindi namin kailangan ng tunay mong pangalan sa record na makikita ng bibili. Pero sa amin, dapat totoo ang ID na bibigay mo para sa background check. Paliwanag ng babae. Inabot ni Andrew ang kanyang peking ID at ang permadong form. Sa isip niya, ayos na rin na anonymous siya. Ayaw niyang malaman ng kahit na sino na nagbebenta siya ng similya para lang makapagtapos ng pag-aaral at may maipambili ng maintenance ng ina. Pasok ka na sa room 3. Alam mo na ang gagawin mo doon May mga magazine at video doon na makakatulong sa'yo. Bilisan mo lang dahil marami pang nakapila. Utos ng babae sabay abot ng isang maliit na plastic cup na may takip. Dahan-dahang naglakad si Andrew papunta sa dulo ng hallway. Amoy gamot at luma ang paligid. Pagpasok niya sa maliit na silid, lalo siyang kinabahan. Napaisip siya. Sino kaya makakakuha nito? Sana mabuting tao ang maging magulang na magiging anak ko. Hindi alam ni Andrew na nasa kabilang bahagi ng lungsod, hawak na ng makapangyarihang si Gloria ang folder na may tatak na Donor 1020. Binabasa ni Gloria ang mga detalye. Mataas ang IQ, matangkad, marunong sa math, at higit sa lahat walang sakit. Pagkatapos ng halos 30 minuto, lumabas si Andrew at iniabot ang cup sa nurse na nakamask. Binilang ng babae ang ilang libong piso at inabot sa kanya. O heto ang bayad sa'yo, down payment pa lang yan. Kung may nakapili na ng sperm mo, saka namin tatawagan ka para sa susunod na payment. Huwag kang magkakamaling magkwento sa labas tungkol sa klinik na to kung ayaw mong mailagay sa kaguluhan. Banta ng babae sa kanya. Tumangulang si Andrew at mabilis na lumabas ng klinik. Mahigpit niyang hawak ang pera sa loob ng bulsa niya. Parang lantang gulay na lumabas ng lumang klinika si Andrew. Hilong-hilo pa siya at medyo nanghihina nang bigla niyang mabangga ang isang babaeng nagmamadali. Dahil sa sobrang taas ng suot na heels nito, muntik na itong matapilok. Mabuti na lang. Mabilis ang reflexes ni Andrew at nasalo niya ito gamit ang kanyang maskuladong bisig. Are you okay, miss? Tanong ni Andrew dito. Saglit siyang napatitig sa babae. Mukhang kasing edad niya lang ito. Tapos may kasama ito na kasing edad lang ng nanay niya. Pero ibang-iba ang itsura. Sobrang ganda at mukhang hindi tumatanda, halatang mayaman at laging nagpapa-facial. I'm fine. Get off of me, kiddo. Mataray na sagot ng babae. Napasimangot si Andrew sa tinawag nito sa kanya. Kiddo? Sa isip-isip niya hindi na siya bata. Marahan niyang binitawan ng babae at pinanood itong umalis at naglakad papasok sa pinto ng lumang klinika kung saan siya lumabas. Paulit-ulit na bumabalik sa utak ni Andrew ang salitang bata. Gusto sana niyang habulin ng babae at sabihin, di na ako bata. Kaya kong gumawa ng bata. Gusto mo ba ng pruweba? Yun ang nais niyang sabihin. Pero pinigilan niya ang sarili. Eksaktong tumunog ang kanyang lumang dikipad na cellphone
at si Ashley ang tumatawag. Ang matalik niyang kaibigan na pansamantalang nagbabantay sa nanay niya. Bestie, sinugod si tita sa Chinese General Hospital. Nahimatay siya. Kailangan mo na pumunta ngayon din. Boses ni Ashley, na halatang natataranta. Nanginginig ang tuhod ni Andrew habang pumapara ng jeep. Pagdating niya sa ospital, pagkalipas ng 3 oras, sinalubong agad siya ng balita. Pinili niya ang Chinese General Hospital dahil alam niyang magagaling ang mga doktor dito. Kahit na alam niyang butas ang bulsa niya sa mahal ng singil. Iho, kailangan niyo na maghanda ng ₱250,000. Kailangan ng matanggal ang tumor sa utak ng nanay mo sa lalo madaling panahon. Napayuko si Andrew. Napakuyom ng kamao. ₱250,000? Sobrang laki nun. Handa ho ako magbayad kahit magkano. Basta pagalingin niyo lang yung nanay ko, Dok. Siya lang ang tanging meron ng lalaki. At nakikiusap na siya ngayon sa doktor. Sa pamamagitan ng kanyang garalgal na boses. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko, Iho. Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, bago mabilis na naglakad paalis para asikasuhin ang operasyon. Naiwan naman siyang nakatulala. Nilapitan siya ni Ashley at hinaplos ang likod niya para pakalmahin siya. Huwag kang mag-alala, bestie. Tutulong ako. Babali ako sa amo ko o hihiram ako sa mga kamag-anak ko para makadagdag sa bayad. Umiling si Andrew. Ayaw niyang idamay ang kaibigan sa bigat ng problema niya. No need, Ashley. Ayaw kitang abalahin. Nakakuha na ako ng trabaho. At saktong-sakto yon para sa pambayad sa operasyon ni inay. Anong klaseng trabaho? Kunot noong tanong ni Ashley. Legal ba yan? Saan ka kukuha ng ganun kalaking pera agad-agad? Napakagat labi si Andrew. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Oo naman, legal to. Yung pininta kong painting na benta ko na. Nagustuhan ng mayamang kliyente, kaya binayaran ako ng ₱250,000. Pagsisinungaling niya. Hindi na nakasagot si Ashley dahil biglang sumingit ang isang nurse. Mr. Makaraig, kailangan niyo na po mag-down ng half payment para masimulan na ang operasyon ng nanay niyo. Tumingin si Andrew kay Ashley. Bestie, kailangan ko na mauna sa cashier para magbayad. Salamat sa lahat-lahat ha. Balang araw babawi ako sa'yo. Napabuntong hininga si Andrew at sumunod sa nurse. Habang naglalakad iniisip niya kung sapat na ba ang perang meron siya. O kung ano pong kailangan niyang bumalik doon para ibenta lahat ng pwede niyang ibenta sa katawan. Mailigtas lang ang kanyang ina. Sa kabilang banda, hindi maalis ni Gloria ang tingin sa chart ng donor 1020. Gusto niya makasigurado kung totoo ba ang nakasulat sa dokumentong pinadala sa kanya ng assistant niya. Kaya naman kahit madilim at masikip ang iskinita, dali-dali siyang pumunta sa lumang klinika. Pero habang binabasa niya ulit ang record ni 1020, hindi pa rin siya kumbinsido. Nagdududa siya dahil parang imposible na may taong may ganito kaperpektong genes. Para sa kanya, parang si Dr. Jose Rizal ang pwedeng maging ganito kahenyo at kagwapo sa papel. Dahil maraming marunong mag-edit ng dokumento ngayon, gusto ni Gloria na makasigurado siya na hindi siya niloloko ng klinik. Gusto ko makilala ang lalaki sa likod ng 1020 na ito. Utos ni Gloria sa may-ari ng klinik. Puno ng otoridad ang boses niya na parang hindi pwedeng hindian. Umiling ang manager na siya ring may-ari ng lumang klinik. Pasensya na po, ma'am. Pero hindi po talaga pwede. Nananatiling anonymous lahat ng sperm donor dito para sa proteksyon nila at ng mga kliyente. Dahil sanay na nakukuha ang lahat ng gusto, walang emosyong hinila ni Gloria ang kwelyo ng manager. Alam mong walang permit itong mumurahin mong klinika. Pwede ko kayo ipakulong kahit anong oras. Ngayon mamili ka. Tatanggapin mo ang dagdag bayad ko kapalit ng tunay na pangalan ni 1020. O sa kulungan ng bagsak nyo. Hindi agad natakot ang may-ari at sumagot pa ito. Kung isusumbong nyo kami, madadamay din kayo pati ang kumpanya nyo. Dahil kliyente namin kayo. Sa sobrang inis,
Malakas sa sinampal ni Gloria ang naroon. Alam mo, malakas ang koneksyon ko. Sino sa atin ang paniniwalaan ng mga tao? Isang doktor na ex-convict na nagpapatakbo ng illegal na klinik? O ako na kilala at may magandang reputasyon sa bansa? Pumili ka ng maayos bago pa maubos yung pasensya ko. Napahawak sa namumulang pisngi ang may-ari. Alam niyang talo siya sa kapangyarihan ni Gloria. Wala siyang nagawa kundi kunin ang isang file sa ilalim ng desk niya. Andrew Macaraig. Yan ang pangalan niya. Isang estudyante na kailangan ng pera para sa nanay niyang may sakit. Tiningnan ni Gloria ang litrato ni Andrew na nakaklip sa folder. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mamukaan ng lalaking sumalo sa kanya kanina sa labas. So ikaw palang bata na nakasalubong ko. Nakangiting sabi ni Gloria habang hinahaplos ang litrato ni Andrew. Tignan natin kung tunay kang matalino. Kinabukasan, hindi mapakali si Andrew. Kanina pa siya pabalik-balik sa loob ng maliit nilang bahay habang hawak ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Naghihintay siya ng tawag mula sa lumang klinika. Umaasa siya na may nakabili na ng donasyon para madagdagan ng pambayad sa ospital. Pero lumipas na ang tanghali, wala pa ring paramdam ang mga ito. Pakiramdam niya, nabibigo na siya. Ngunit bigla siyang napatalon sa gulat nang biglang mag-vibrate at tumunog ang kanyang cellphone. Kala niya taga-klinika ang tumatawag. Kaya kahit hindi pamilyar ang numero, dali-dali niya itong sinagot. Hello? Bungad ni Andrew, hinihingal sa kaba. Mr. Macaraig, sabi ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Seryoso ang tono nito at formal. Tanggap ka na bilang Executive Secretary sa Montenegro Empire. Kailangan mo magsuot ng formal attire bukas. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Parang tumigil ang pagtibok ng puso niya sa narinig. Sigurado po ba kayo? Ako po talaga ang napili. Yes, Mr. Macaraig. Huwag kang mahuhuli Come early, 7 a.m. sharp. Maikling sagot ng babae bago biglang ibaba ang tawag. Napatitig na lang si Andrew sa screen ng phone niya. Para masigurado na hindi siya nananaginip, pinilit niyang kurutin ang kanyang braso. Napadaing siya sa sakit. Totoo nga ang lahat. At hindi siya makapaniwala. Isang buwan na ang nakalipas mula nung nag-apply siya roon at inisip niyang rejected na siya. Akala niya hindi siya papansinin dahil hindi pa siya tapos sa college at working student lang siya. Pero heto na, tanggap na siya sa Montenegro Empire, ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang alam niya, halos kalahating milyon ang sahod doon para sa posisyon. Dahil sobrang hirap ng trabaho at sobrang yaman ng may-ari. Saktong-sakto ang perang yon para sa operasyon ng nanay niya. Hindi niya na kailangan problema kung saan kukuha ng balanse sa ospital. Biglang nabuhayan siya ng loob. Kahit nabalita sa buong industriya na walang sekretary ang tumatagal sa Montenegro Empire dahil sa ugali ng boss nila. Hindi na yun inisip pa ni Andrew. Ang mahalaga sa kanya ay ang pera para sa kanyang ina. Wala ring nakakaalam kung ano itsura ng may-ari dahil napaka-misteryoso nito at madalang lumabas sa publiko. Dali-dali siyang naghanap ng kanyang lumang polo na puti at pantalon. Pinaplansya niya ito ng maigi, kahit medyo kupas na ang kulay. Sa isip ni Andrew, ito na ang pagkakataon niyang makaahon sa hirap. Eksaktong 7:00 ng umaga, nasa harap na si Andrew ng naglalakihang pinto ng Montenegro Empire. Suot niya ang kanyang pinakamagandang puting polo na kahit medyo kupas na ang collar, maayos naman ang pagkakaplansya. Ramdam niya ang kaba habang tinitignan ng matatayog na gusali. Pinagtitinginan siya ng ibang empleyado dahil sa kanyang lumang itsura. Pero hindi niya ito pinansin. Ang nasa isip niya lang ay ang kalahating milyong sahod.
para sa operasyon ng kanyang ina. Good morning po. Ako po si Andrew Macaraig, ang bagong executive secretary. Nginitian lang siya ng babae na parang naaawa sa kanya. Dumiretso ka na sa top floor, iho. Doon ang opisina ni Madam Gloria. Good luck na lang sa'yo. Nagtaka si Andrew sa sinabi ng receptionist, pero tumuloy pa rin siya sa elevator. Pagbukas ng pinto sa pinakamataas na palapag, bumungad sa kanya ang isang napakalawak na opisina na puro salamin. Sobrang ganda ng paligid. Amoy mamahalin. At kitang-kita ang buong syudad ng Maynila mula sa bintana. Sa gitna ng kwarto, may isang malaking swivel chair na nakatalikod sa kanya. Isang babae ang nakaupo doon habang dahan-dahang umiikot paharap. You're late by 2 minutes, Andrew? Nanlaki ang mata ni Andrew at halos malaglag ang kanyang panga. Ang babaeng nasa harap niya walang iba kundi ang babaeng nakabangga niya sa labas ng iligal na klinika. Ang babaeng nagtawag sa kanya ng kiddo at muntik nang matapilok sa kanyang mga bisig. Kayo po? Kayo ang may-ari ng Montenegro Empire? Gulat na sambit ni Andrew. Ngumisi si Gloria habang tinitignan ng lalaki mula ulo hanggang paa. Bakit? Akala mo ba isa lang ako matandang naliligaw sa eskinita? I am Gloria Montenegro. At simula ngayon ako na ang may hawak sa buhay mo. Napalunok si Andrew. Naalala niya ang sinabi niya sa sarili kahapon, na hindi na siya bata. Kaya niya nang gumawa ng bata. Ngayong nasa harap niya ang boss, parang tila umurong ang dila niya. Sorry po, madam. Hindi ko po alam na kayo pala ang enough! Putol agad ni Gloria sa kanya. Hindi ako nagbabayad ng kalahating milyon para sa mga paliwanag mo. Nandito ka para sumunod sa bawat utos ko. Gusto kong obserbahan ang bawat kilos mo, bawat desisyon mo, at kung gaano ka talaga katalino, gaya na nakasulat sa record. Record? Yung resume ko po ba? Tumayo si Gloria. Lumapit sa kanya. Naamoy ni Andrew ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng kaba niya. Hinaplos ni Gloria ang korbata ni Andrew at tinignan siya ng diretso sa mga mata. Oh, ang iyong record. Sabi rito perpekto ka raw. Gusto kong makita kung totoo yan. Maraming trabaho ang naghihintay sa'yo. At tandaan mo, bawal ang mahina rito. Kapag di mo kinaya ugali ko, pwedeng-pwede ka nang umalis. Pero paalam na rin sa kalahating milyon na sasahurin mo. Napatahimik si Andrew. Kahit na parang kakainin siya ng buhay sa titig ni Gloria, pinatibay niya ang kanyang loob dahil kailangan niya ng pera. Kakayanin ko po, madam. Kahit ano po ipagawa niyo gagawin ko. Mabuti. Dahil sa kumpanyang ito, hindi lang utak ang kailangan mo. Kailangan mo rin ng tibay ng loob. Maganda ka. Simula ngayong araw, hindi ka na makakatulog ng mahimbing. Hindi nagbibiro si Gloria. Sa unang araw pa lang ni Andrew, tambak na agad ang dokumento sa lamesa niya. Pero ang pinagtataka ni Andrew, hindi lang tungkol sa negosyo ang pinapagawa sa kanya. Andrew, ayusin mo mga reports na ito. Gusto ko gawan mo ng summary ang bawat isa gamit ang 3 magkakaibang lingwahe. Tagalog, English at Mandarin. Utos ni Gloria habang nakatingin sa laptop. Napakamot ng ulo si Andrew. Madam, hindi po ako marunong mag-Mandarin. Tinignan siya ni Gloria ng matalim. Sabi sa record mo mataas ang IQ mo. 1 oras ang ibibigay ko sa'yo para pag-aralan ng basic Mandarin at i-translate yan. Kung di mo kaya, baka nagkamali ako ng piniling investment. Walang nagawa si Andrew kundi kumuha ng dictionary at mag-search sa internet. Kahit sumasakit ang ulo niya, pinilit niya intindihin ang mga karakter at grammar. Habang busy si Andrew sa pag-aaral, palihim siyang pinapanood ni Gloria. Gusto niya makita kung mabilis ba talagang rumesponde ang utak ni Andrew sa ilalim ng matinding pressure. Eksaktong 1 oras, inilapag ni Andrew ang mga papel sa harap ni Gloria. Ito na po, ma'am. Sana po tama ang pagkakatranslate ko. Mabilis na binasa ni Gloria ang papel. Bahagya siyang nagulat. Halos walang mali ang ginawa ng lalaki. Totoo nga, matalas ang utak ng batang ito. Sa loob-loob ni Gloria. Mabuti.
Ngayon sumama ka sa akin. May meeting ako sa isang kliyente at gusto kong ikaw ang kumuha ng notes. Pero ayaw kong gumamit ka ng laptop o ballpen. Gusto ko, lahat na mapag-uusapan, itatanim mo sa utak mo at i-report mo sa akin mamaya. Pero ma'am, baka may makalimutan ho ako. Sinasabi ko na sa'yo, Andrew. Bawal ang mahina rito. Tara na. Pagputol ni Gloria, sabay tayo at lakad palabas. Sumunod si Andrew. Medyo nahihilo na sa dami ng iniisip. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang sila. Napapansin ni Andrew na kahit sobrang sungit ni Gloria, parang may kung anong lungkot sa mga mata nito kapag hindi ito nakatingin sa kanya. Pagdating sa restaurant, isang matandang negosyante ang kausap ni Gloria. Sobrang daming numero, petsa at mga teknikal na salita ang nabanggit sa usapan. Halos sumabog ang utak ni Andrew sa pagme-memorize ng lahat ng detalye. Nang matapos ang meeting at makabalik sila ng sasakyan, hinarap siya ni Gloria. Oh, ano na pag-usapan? Isa-isang sinabi ni Andrew ang lahat, mula sa presyo ng shares hanggang sa petsa ng susunod na pirmahan, walang nakaligtaan. Sobrang detalyado ng kanyang report na parang nag-record siya ng boses. At dito na nagsimulang magbago ang tingin ni Gloria. Hindi lang pala ito basta jeans sa papel. May tunay na talino at dedikasyon si Andrew. Habang nagpapaliwanag si Andrew, hindi napansin ni Gloria na napapatitig na siya sa mukha ng binata. May kung anong kakaiba siyang naramdaman na tila hindi niya maintindihan. Madam, okay lang po ba kayo? Tanong ni Andrew nang mapansing nakatitig sa kanya ang boss. Agad na umiwas ang tingin si Gloria at nagkunwaring galit. O na, ang daldal mo masyado. Bumalik na tayo sa opisina. Marami pa tayong gagawin. Kahit pagod, napangiti ng bahagya ang binata. Sa isip niya mukhang kakayanin naman niya ang trabahong ito. Habang nasa opisina at seryoso ang nag-aayos ng mga schedule ni Gloria, biglang tumunog ang cellphone ni Andrew. Mula ito sa ospital. Agad siyang lumabas ng kwarto para sagutin ang tawag. Habang palihim naman siyang pinapanood ni Gloria mula sa glass wall. Hello, Doc. Kamusta po yung nanay ko? Iho, tapos na ang operasyon at naging matagumpay ang pagtanggal sa main tumor. Pero kailangan nating maging sigurado. May mga naiwan pang cells na delikado. Kailangan ng nanay mong sumailalim sa chemotherapy para hindi na bumalik ang tumor niya. Chemo, Doc? Nabitawan ni Andrew ang kanyang ballpen. Hindi ba't operasyon lang ang usapan natin? Kailangan yon para tuluyang gumaling ang pasyente, Andrew. Pero dahil mahina ang katawan ng nanay mo, kailangan ng mga espesyal na gamot na medyo may kamahalan. Bukod pa yun sa kalahating milyon na una nating napag-usapan. Pagkababa ng telepono, parang gumuho ang mundo ni Andrew. Akala niya sapat na ang sahod niya, ngunit kulang pa rin pala. Napasandal siya sa pader, napahawak sa kanyang noo. San pa siya kukuha ng pandagdag na pera? Eksaktong bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Gloria. Kunwari wala siyang narinig, pero sa totoo lang alam niya ang nangyayari. Andrew, ba't parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Gloria habang naglalakad palapit dito. Ayoko ng sekretary na mukhang problemado sa harap ko at mga kliyente ko. Sorry po, madam. May kailangan lang pong asikasuhin sa ospital. Sagot ni Andrew habang pilit na nagpapakapormal. Tumingin ng diretso si Gloria sa kanya. Pera ba ang problema mo? I can help you. Po, pero madam, malaki na po yung sasahurin ko eh. Yung ibibigay ninyo. Hindi ito libre, Andrew. Business is business. May isang kliyente ako, isang mayamang babae na gustong magkaroon ng anak pero ayaw ng asawa. Naghahanap siya ng private donor para sa isang fertility procedure. Dahil maganda ang genes mo at kailangan mo ng pera, pwede kita i-rekomenda sa kanya. Hindi alam ni Andrew ang tinutukoy ni Gloria na ang mayamang babaeng tinutukoy nito ay ang sarili nito. Private donation po? Ibig sabihin sperm donor po? Yes. Hindi ba nakita mo ako sa lumang klinika noon? Naghahanap kasi ako ng sperm donor para sa kliyente ko. Pero dahil pribado ito, at kailangang dumaan sa mas mabusising proseso sa ospital,
Babayaran ka niya ng sapat para sa buong chemo at recovery ng nanay mo. Isang gabi lang sa klinik, lahat ng bayarin mo sa ospital, settled na. Napakagatlabi si Andrew. Pakiramdam niya wala na siyang ibang pagpipilian. Ayaw niyang mamatay ang nanay niya dahil sa kakulangan sa pera. Sige po madam, tatanggapin ko po yung alok niyo. Kailan po ba? Ngayong gabi rin, susunduin kita. At isang tipid ng ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Gloria. Pag-alis ni Gloria, naiwang nakatulala si Andrew. Hindi niya alam na ang babaeng lihim niyang hinahangaan ay ang babaeng boss niya. Dahil matalino at maganda ito. Paniguradong magiging maayos din ang kukuha ng kanyang donasyon para maging ama ng anak nang hindi niya nalalaman. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, huminto ang isang itim na luxury car sa tapat ng tinutuluyan ni Andrew. Si Gloria mismo ang nagmamaneho. Pagkasakay ni Andrew, tahimik lang sila sa loob ng sasakyan. Ramdam ni Andrew ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya mapakali sa idea na magbebenta na naman siya ng kanyang similya, pero iniisip na lamang niya ang kaligtasan ng kanyang ina. Relax ka lang, Andrew. Para ka naman bibitayin. Pasensya na po, madam. Iniisip ko lang po yung nanay ko. Pero salamat po pala talaga sa pagtulong sa akin para makahanap ng ganitong pagkakataon. Bahagyang napahigpit ang hawak ni Gloria sa manibela. Nakonsensya siya ng konti dahil lang totoo. Para talaga sa kanyang sarili ang donasyon na yon. Pero kailangan niyang maging matigas para makuha ang gusto niya. Ang magkaroon ng perpektong anak nang walang sabit na lalaki. Dumating sila sa isang illegal na klinika na pinuntahan ni Andrew nung una. Walang iba makakaalam na nangyari ito, kundi tayo lang at ang doktor. Maliwanag ba? Sinalubong sila ng doktor na tila kanina pa naghihintay. Mr. Makaraig, maganda ka na. Magsisimula ulit ang procedure na gagawin natin. Kailangan ulit namin magsagawa ng test sa sperm, kung tunay at healthy ito. Marahang iniabot nito ang maliit na cup kay Andrew. Habang naglalakad ang binata papunta sa isang pribadong silid, napansin niyang hindi siya iniwan ni Gloria. Nanatili ito sa labas ng pinto. Tila nagbabantay. Sa loob ng kwarto, mabilis na tinapos ni Andrew ang proseso. Paglabas niya, nakita niya nakasandal si Gloria sa pader at parang malalim ang iniisip. Nang makita siya ni Gloria, lumapit ito at hinawakan siya sa balikat. Nagulat si Andrew sa lambot na haplos nito. Nawala ang mataray na aura ng kanyang boss. Tapos na? Tanong ni Gloria sa malambot na tono. Opo, madam. Pwede na raw ako umalis. Sagot ni Andrew habang nakatitig sa mga mata ni Gloria. Sa sobrang lapit nila, naamoy niya na ang pabango ni Gloria na tila nakakahay. Mabuti. Ihahatid kita sa ospital kung nasa ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Nabayaran na ng buo ang bill ng chemo. Hanggang sa dulo ng recovery niya. Wala ka na ring utang sa akin. Bayad na yun ang kliyente ko. Habang naglalakad sila palabas, marahang siyang sumakay ng kotse, pero hindi niya napigilang magtanong. Madam, bakit po ba kailangan dumaan sa ganito ang kliyente niyo? I mean, ang yaman niyo po. Ba't kailangan niyo pang pagtiyagaan ng ganong klaseng kliyente? Napatigil si Gloria at tumingin sa malayo. Dahil sa mundo ng negosyo, Andrew, ang pag-ibig ay isang kahinaan. Mas mabuting kontrolado mo ang lahat, pati ang pagbuo ng pamilya, kesa iwanan ka lang sa dulo. Hindi naintindihan ni Andrew ang ibig sabihin ni Gloria, pero nakaramdam siya ng awa para sa kanyang boss. Sa kabila ng yaman nito, parang may kulang sa buhay nito. Nang maihatid ni Gloria si Andrew sa ospital, bago bumaba ang binata, hinawakan niya ang kamay ni Gloria. Salamat po talaga, madam. Hindi ko po ito makakalimutan. Hindi nakasagot si Gloria. Pinanood lang niya si Andrew na pumasok ng ospital. Mabilis siyang nagmaneho at pumunta siya sa maliit na klinika para gawin ang in vitro fertilization. Nang matapos ang proseso, hinawakan ni Gloria ang kanyang tiyan.
Soon, baby. Magkakasama na tayo. Hinintay niyang ma-adapt ng uterus niya ang sperm. May isang gabi na nagpabago ng tingin ni Gloria kay Andrew. Umuulan ng malakas, natrap silang dalawa sa opisina dahil sa baha sa paligid ng gusali. Brownout din, kaya tanging emergency lights lang ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na loob. Nakaupo si Gloria sa kanyang swivel chair, yakap ang sarili dahil sa lamig ng aircon na hindi agad namatay. Si Andrew naman abalang naghahanap ng pwedeng ipangkumot sa kanyang boss. Madam, ito pong jacket ko. Pasensya na po kung amoy sabon lang pero malinis ho yan. Sabi ni Andrew habang maingat na ipinapatong ang jacket sa balikat ni Gloria. Salamat, Andrew. Mahinang sagot nito. Wala na ang dati niyang mataray na boses. Bakit ka ba ganito? Sagot ng lalaki. Bakit bigla kang bumait? Ikaw. Bakit kahit sinusungitan kita napakabait mo pa rin? Napakamot sa ulo si Andrew at napaupo sa sahig sa tabi ng mesa ni Gloria. Kasi sa totoo, nakikita ko sa inyo yung nanay ko. Mukha lang kayo matapang sa labas pero alam kong pagod na rin kayo sa pagpapatakbo ng malaking kumpanya na to na mag-isa. Napatigil si Gloria. Ngayon lang may nakapagsabi sa kanya nito. Alam mo, Andrew, ang daming gustong magpabagsak sa akin. Lahat ng lalaki na kilala ko pera o kapangyarihan lang ang habol. Kaya mas pinili ko mag-isa. Hindi naman ho lahat ng lalaki, masama, madam. Gaya ko. Simple lang ang gusto ko sa buhay. Ang makitang gumaling ang nanay ko at magkaroon ng pamilyang hindi nang iiwan. Seryoso ang sabi ni Andrew habang nakatingin sa labas ng bintana sa mga patak ng ulan. Sa dilim, pinagmasdan ni Gloria ang mukha ni Andrew. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Hindi ito isang henyo lang sa papel. Ito ay lalaking may puso. Biglang dumaing si Gloria dahil sa sakit ng kanyang naramdaman, epekto ng matinding stress. Nang hindi nag-iisip, tumayo si Andrew at lumapit sa likod ni Gloria. Madam, massage ko po yung ulo niyo. Ginagawa ko po ito kay nanay kapag sumasakit ang ulo niya. Dahan-dahang hinayaan ni Gloria si Andrew. Naramdaman niya ang mainit at malalaking daliri nito na humahaplos sa kanyang noo. Sa bawat paikot na galaw ng daliri ni Andrew, unti-unting nawala ang tensyon sa katawan ni Gloria. Sa labis sa pagiging komportable, napasandal pa si Gloria sa dibdib ng lalaki. Ang ganang kamay mo, Andrew. Bulong ni Gloria hanggang sa makatulog siya. At nang gabing yon, hindi gumalaw si Andrew para hindi magising si Gloria. Pinanood niya lang ang mahimbing na tulog ng kanyang boss. Doon niya naramdaman na hindi lang pala respeto ang nararamdaman niya para dito. Lumipas ang ilang linggo. Naging maayos ang operasyon at ang first stage ng chemo ng nanay ni Andrew. At dahil doon, lalong naging porsigido si Andrew sa pagtatrabaho para kay Gloria. Lingid sa kanyang kaalaman, naging matagumpay ang procedure at kumpirmadong buntis na si Gloria. Isang umaga, pumasok si Andrew sa opisina na may dalang kape para sa babae. Good morning, madam. Ito na po yung kape nyo at ang schedule para sa meeting bukas. Pero laking gulat ni Andrew nang makitang nakaimpake na ang ilang gamit niya sa isang box. Malamig ang titig ni Gloria sa kanya. Mas matindi pa sa unang araw nila. You're fired, Andrew. Maikling sabi ni Gloria habang di tumitingin sa kanya. Nanigas si Andrew sa kinatatayuan niya. Po? Bakit ho, madam? May nagawa ho ba ako mali? Maayos naman po yung mga reports ko, di ba? Wala ka nagawang mali. Pero tapos na ang kontrata mo. Nakuha ko na yung kailangan ko sa'yo at nabayaran ko na yung hospital bills ng nanay mo. Wala na tayo pag-uusapan pa. Sabi ni Gloria nang walang bakas ng emosyon. Pero madam, gusto ko po magpatuloy rito. Maayos naman po yung samahan natin, di ba? Pakiusap ni Andrew. Sa totoo lang, hindi dahil sa pera kaya ayaw niyang umalis.
Ang totoo, unti-unti na siyang nahuhulog sa kanyang boss. Tumayo si Gloria at tinulak ang box patungo sa kanya. Huwag kang makulit, Andrew. I don't need a kid like you anymore. Ayaw na kita makita rito sa kumpanya ko kahit sa paligid ko. Heto ang huling sweldo mo, kunin mo na yan at umalis ka na. Hindi makapaniwala si Andrew. Parang kailan lang. Naging malambot ang pakikitungo sa kanya ni Gloria. Pero ngayon isa na siyang basura na tinatapon nito. Kinuha ni Andrew ang box. Pero bago siya lumabas, lumingon siya dito. Akala ko po ba magkaibigan na tayo? O kahit man lang maayos na mag-amo? Ba't kailangan niyo ako itaboy ng ganito? Umalis ka na, Andrew. Bago ko patawagin ng security. Paglabas ni Andrew, doon lang napahawak si Gloria sa kanyang tiyan at napaupo. Naiiyak siya pero pinipigilan niya. Gusto niyang palakihin ang anak niya na mag-isa, nang walang lalaking makakaalam o makikigulo. Lalo na ang isang gaya ni Andrew, na baka maging kahinaan niya lang. Pero hindi alam ni Gloria, si Andrew hindi basta-basta susuko. Kahit tinaboy na niya, hindi maalis sa isip ng binata ang kakaibang kilos ni Gloria nito mga nagdaang araw. Madalas ang pagkahilo nito at lagi itong nakahawak sa tiyan. Doon nagsimulang magduda si Andrew. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, lumingon siya sa taas. Hindi ako aalis, Gloria. May tinatago ka at aalamin ko kung ano yun. Dito nagsimula ang palihim na pagsunod ni Andrew kay Gloria. Kahit pa nag-file ng restraining order ang babae laban sa kanya, para lang mailayo ang binata sa kanyang plano. 9 na buwan nang lumipas, kahit may restraining order, hindi tuluyang lumayo si Andrew. Palihim siyang nagmamasid. Nagtatanong sa mga dating kasamahan sa opisina. Hanggang sa mabalitaan niyang isinugod si Gloria sa ospital. Nakahinga ng maluwag si Andrew nang malaman niyang ligtas ang panganganak ni Gloria. Gamit ang isang face mask at sombrero, nakalusot siya sa nursery section ng ospital. Mula sa labas ng malaking salamin, nakita niya ang 2 sanggol na magkatabi. Kambal na babae. Ang gaganda nila. Bulong niya sa sarili. Habang nakatingin sa kambal, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Andrew. Nakaramdam siya ng isang kakaibang enerhiya. Parang may kung anong kuryente na kumukonekta sa kanya at sa mga sanggol. Ito ang tinatawag nilang lukso ng dugo. Parang gusto niyang pumasok sa loob at hawakan ng maliliit na kamay ng mga ito. Pero agad niyang iniling ang ulo. Napakuyom ng kamao. Ano ba itong iniisip ko? Imposible naman ako ang ama niyan. Sperm donor lang ako para sa kliyente niya. Saway niya sa sarili. Naisip ni Andrew na napakaganda ni Gloria at napakamakapangyarihan. Siguradong isang mayamang negosyante o CEO o isang maimpluwensyang lalaki ang pinili nito para maging ama ng batang yon. Sino lang ba siya? Isang sekretarya na tinaboy? Isang estudyanteng gipit? Napakaswerte ng tatay niyo. Mapait niyang sabi, habang nakatingin sa kambal. Sumikip ang dibdib niya sa selos, na nararamdaman para sa lalaking hindi naman niya kilala. Inisip niya na marahil, masaya ngayon si Gloria sa napiling lalaki nito. Hindi alam ni Andrew na sa loob ng suite mag-isang nakahiga si Gloria. Walang lalaki nakabantay dito, walang asawang humahalik sa noo, tanging ang mga nurses na ang kasama nito habang tinitignan ang birth certificate ng bata kung saan blanco ang pangalan ng ama. Paalis na sana si Andrew nang biglang magmulat ng mata ang isa sa mga kambal at lumingon sa gawin ng salamin. Pakiramdam ni Andrew nagkatitigan silang dalawa. Doon siya tuluyang nanghina. Kahit anong taboy niya sa isip niya, ang puso niya ay nagsasabi na may bahagi siya sa mga batang yon. Kahit hindi ako ang tatay niyo, poprotektahan ko kayo. Pangako ni Andrew bago siya mabilis na naglakad palayo. Bago pa siya mahuli ng security guard ni Gloria. Bago tuluyang lumayo, dinalaw muna ni Andrew ang kanyang ina sa kanilang bahay. Salamat sa mahal na operasyon at sa sunod-sunod na chemotherapy na binayaran ni Gloria. Milagro bumuti ang lagay ng kanyang nanay. Wala na ang madalas na pananakit ng ulo nito at bumabalik na ang sigla ng kanyang pangangatawan. Iho, salamat sa Diyos at binigyan pa ako ng pangalawang buhay. Pero bakit parang malungkot ka?
Hindi ba dapat masaya tayo? Sabi ng kanyang ina habang hinahaplos ang mukha ni Andrew. Napilitang umiti si Andrew para hindi magalala ang ina. Pagod lang po sa trabaho, Nay. Pero naisip ko, mas mabuting lumuwas muna tayo pabalik ng probinsya. Mas sariwa ang hangin doon. Mas mabilis kayong lalakas. Dahil sa restraining order at sa sakit ng pagtataboy ni Gloria sa kanya, naramdaman ni Andrew na wala na siyang puwang sa Maynila. Kasama ang kanyang ina at matalik na kaibigang si Ashley, nag-empake sila ng kanilang mga gamit. Bestie, sigurado ka ba dito? Tanong ni Ashley habang tinutulungan siyang magbuhat ng mga bag. Paano yung trabaho mo dito? Paano yung kumpanya? Tapos na ang lahat doon, Ashley. Hindi na ako kailangan doon. Magsisimula na ulit tayo sa probinsya. Magtatanim ako, magtatrabaho sa bukid, kahit ano ba sa malayo dito. Sumakay sila ng bus patungo sa kanilang probinsya sa Quezon. Habang umaandar ito, hindi mapigilan ni Andrew na isipin ang mukha ng kambal na nakita niya sa nursery. At ang huling titig niya kay Gloria. Pakiramdam niya, may iniwan siyang bahagi ng kanyang kaluluwa sa lungsod. Lumipas ang ilang buwan sa probinsya, naging payapa ang buhay nila. Ang kanyang inay tuluyan ng gumaling at si Ashley naman naging katuwang niya sa munting negosyo sa mga pananim. Pero gabi-gabi bago matulog, tinitignan ni Andrew ang lumang litrato ni Gloria na palihim niyang naitago mula sa isang magazine. Sana masaya ka, Gloria. Sana malusog ang mga bata. Hindi alam ni Andrew na sa Maynila, balisa at hindi makatulog si Gloria. Ang isa sa mga kambalay biglang nanghina at hindi bumababa ang lagnat. Lahat ng doktor sumuko na dahil sa pambihirang uri ng dugo ng bata. Ang Bombay Blood Group, isang dugo na isa sa bawat 1,000,000 tao lang ang meron. At sa buong record ng ospital sa bansa, iisang pangalan lang ang lumabas na may ganoong uri ng dugo, si Andrew Makaraig. Isang hapon sa probinsya, habang nag-aani ng mga gulay si Andrew sa kanilang bakuran, isang puting luxury car ang huminto sa harap ng kanilang maliit na bahay. Nagtataka si Andrew dahil bihira ang ganong sasakyan sa kanilang baryo. Laking gulat niya nang bumaba ng sasakyan si Gloria. Pero hindi ito matapang at maautoridad. Ibang-iba sa nakilala niya noon. Magulo ang buhok nito. Walang make-up at namumugto ang mga mata kaiiyak. Gloria, anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Andrew. Akmang lalapit siya pero naalala niya ang restraining order. Bawal akong lumapit sa inyo, di ba? Baka ipakulong niyo ako. Biglang lumuhod si Gloria sa harap ni Andrew. Sa gitna ng maputik na lupa. Andrew, please, kalimutan mo na yung restraining order. Pinatigil ko na yung kaso, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo yung anak ko. Nabitawan ni Andrew ang hawak niyang basket. Ano nangyari? Ang kambal? Ang isa sa kanila, si Baby Althea, may sakit siya, Andrew. Kailangan niya ng blood transfusion pero wala sila mahanap na stock. Rare ang dugo niya. Bombay Blood Group, sabi ng mga doktor, ikaw lang ang tanging pag-asa namin. Ikaw lang ang may kaparehong dugo nila sa record. Paliwanag ni Gloria habang humahagulhol. Napatigil si Andrew. Doon lang nagsingin sa kanya ang lahat. Kung ang mga bata ay may Bombay Blood Group na gaya ng sa kanya, at siya lang ang donor ni Gloria. Gloria, sabihin mo sa akin ang totoo. Sinong biological father ng kambal? Ako ba? Napayuko si Gloria. Hindi niya na kayang magsinungaling sa harap ng buhay at kamatayan ng kanyang anak. Oo, Andrew. Ikaw ang ama nila. Walang ibang kliyente. Ako ang pumili ng sperm donor mo. Gusto ko magkaroon ng perpektong anak pero ayaw ko ng lalaki sa buhay ko. Pero nagkamali ako. Hindi ko kayang iligtas sa mga anak ko na mag-isa. Parang nabingi si Andrew sa narinig. Galit, saya at lungkot ang naramdaman niya. Galit dahil ginamit lang siya at inilihim sa kanya na may mga anak siya. Pero nanaig pa rin ang pag-aalala para sa bata. Tara na, huwag na natin sayangin ang oras. Sabi ni Andrew sabay tawag kay Ashley at sa kanyang ina para sana magpaalam na babalik siya ng Maynila. Sa loob ng sasakyan pabalik ng lungsod, walang imika ng dalawa. Pero sa gitna ng biyahe, hinawakan ni Andrew ang kamay ni Gloria na nanginginig. Ililigtas natin siya, Gloria. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak natin. Paninigurado ni Andrew.
Nang makarating sila sa ospital, agad na sumailalim sa proseso si Andrew. Habang kinukunan siya ng dugo, nakatingin lang siya sa maliit na sanggol na may nakakabit na aparato. Ngayon, naintindihan niya na kung bakit nakaramdam siya ng lukso ng dugo noon. Hindi lang pala yun basta pakiramdam. Yun ang tawag ng kanyang sariling laman at dugo. Matapos ang transfusion, naging stable ang lagay ni Baby Althea. Naupo si Gloria sa tabi ni Andrew na medyo nanghihina pa. Andrew, sorry sa lahat. Pagalingin muna natin ang bata, Gloria. Pagkatapos ito, marami tayong dapat pag-usapan. Habang nagpapahinga si Andrew, sa VIP room matapos ang blood transfusion, tahimik siyang pinagmamasa ni Gloria. Ang kaninang matapang na CEO, parang isang maamong tupa na nakaupo sa tabi ng kama ng binata. Hawak ni Gloria ang isang basong tubig. Tila nag-aabang kung kailan ito kakailanganin ni Andrew. Sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila, isang ama at isang ina na nagdugtong ng buhay para sa kanilang anak. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng muling bumukas ang pinto. Humahangos na pumasok si Ashley. Pawis na pawis, bakas ang matinding pag-aalala sa muka. Andrew, buti na lang nahanap kita! Sigaw ni Ashley, habang patakbong lumapit sa kama. Hindi niya pinansin si Gloria na tila naging dekorasyon na lang sa gilid. Ashley, ba't ka nandito? Paano mo nalamang nandito ako? Gulat na tanong ni Andrew habang pilit na bumabangon. Parang di ko malalaman. Nagising si tita na wala ka sa tabi niya. Andrew, alam mo namang katatapos na ng chemo niya, di ba? Sobrang nag-alala ang nanay mo na makitang wala ka sa probinsya. Wala man lang sulat na iniwan. E di umiyak na umiyak yung tao. Kala niya kung ano nangyari sa'yo kaya napilitan ako sumunod dito agad. Sermon ni Ashley, habang hinahawakan ng magkabilang pisngi ni Andrew para suriin kung ayos lang ba ito. Naramdaman ni Gloria ang biglang panlalamig ng kanyang pakikitungo. Hinigpitan niya ang hawak sa baso ng tubig hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nakita niya kung gaano kalapit ang dalawa, ang paraan ng paghawak ni Ashley kay Andrew. Hindi basta lang kaibigan na pagmamay-ari nito. I'm okay, Ashley. Kailangan ako ni Baby Althea. Kahit na. Pwede ka naman magpaalam, di ba? Alam mo naman ikaw lang ang buhay ni tita. Maktol ni Ashley sabay upo sa mismong gilid ng kama ni Andrew, na naging dahilan para mapaatras ng bahagya si Gloria. Doon na nagsimulang pumasok ang kakaibang kulo sa dibdib ng babae. Hindi siya sanay na may ibang babaeng umaagaw sa atensyon ng taong malapit sa kanya. Tinignan niya si Ashley mula ulo hanggang paa. Isang simpleng babaeng mula sa probinsya. Walang mamahaling alahas, pero mukhang matagal na sila magkakilala ni Andrew. Excuse me, Andrew is still recovering. He needs quiet time, not a lecture. Tumingin si Ashley kay Gloria, hindi nagpapatalo. Madam, alam ko pong kailangan niyo siya. Pero kailangan din siya ng nanay niya. At bilang matalik na kaibigan at nag-aalaga sa kanya sa probinsya, karapatan ko pa rin malaman kung buhay yung bestie ko. Ramdam sa hangin ng tensyon. Hindi ito pinahalata ni Gloria sa pamamagitan ng pagsigaw. Sa halip, mas naging tuwid ang kanyang tayo. Mas naging blanko ang kanyang muka. Kinuha niya ang kanyang mamahaling Hermes bag at marahang inayos ang kanyang buhok. I see. Well, nandito ka na pala. Ashley, siguro naman, mababantayan mo siya na maayos. Sabi ni Gloria, pero ang bawat salita, parang may kasamang yelo. I'll just check on our baby. Andrew, tatawagan na lang kita. Binigyan din ni Gloria ang salitang our, bago siya tumalikod. Paglabas niya ng pinto, hindi niya mapigilang mapakagat labi. Sa loob ng ilang buwan na wala si Andrew, kala niya sapat na ang kanyang yaman at ang mga anak. Pero ngayong nakita niya na may ibang babaeng humahawak sa katawan ni Andrew, sa pisngi nito. Naramdaman niya ang isang bagay na pilit niyang tinatanggi noon pa man. At yun ay ang selos. Bestie. Sino ba talaga yan? Ba't parang kung makatingin sa akin parang gusto ko ipakain sa leon? Boss ko lang yan, Ashley. Huwag mong pansinin. Sagot ni Andrew, pero sa loob-loob niya, nagtaka rin siya nang biglang nagkaroon ng pagbabago ang timpla ni Gloria.
Hindi niya alam na ang mataray na CEO nagsimula na makipaglaban sa isang giyera na hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa kanyang puso. Hindi nagtagal at dumating na rin sa Maynila ang ina ni Andrew, si Aling Teresa, kasama ang ilang mga kapitbahay na tumulong sa kanyang pagluwas. Nakarating siya sa ospital, lito at nanghihina. Kahit naging matagumpay ang kanyang operasyon at kimo noon, ang biglaang pag-aalala at ang mahabang biyahe mula probinsya, tila kumuha ng kanyang natitirang lakas. Nang makapasok siya sa VIP room kung saan napapahinga si Andrew, agad siyang napahagulhol. Andrew anak, kala ko kung ano nangyari sa'yo. Ba't ka ba umalis nang walang paalam? Alam mo namang ikaw na lang inaasahan ko. Nay, sorry po. Emergency lang po talaga. May kailangang iligtas sa bata. Paliwanag ni Andrew, habang inaalalayan ng kanyang ina na nakaupo sa sofa ng kwarto. Napansin ni Andrew na mas maputla ang kanyang ina ngayon kesa noong nasa probinsya sila. Ang bawat paghinga nito'y tila may kasamang paghihirap. Sa pintuan, nakatayo si Gloria. Kababalik lang nito sa nursery para ibalita na sana na stable ang lagay ni Baby Althea. Pero napatigil siya na makita ang eksena. Pinapanood niya si Andrew, ang lalaking akala niya'y basta donor lang, kung paano nito alagaan ang ina. May haplos ng pagmamahal na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Dahan-dahang pumasok si Gloria sa kwarto. Andrew. Lumingon si Aling Teresa. Nanliliit ang mga mata nito. Tinignan niya si Gloria mula ulo hanggang paa. Kahit nanghihina, naroon pa rin ang instinct ng isang ina. Sino siya, Andrew? Siya ba ang boss na sinasabi mo? Opo, Nay. Si Madam Gloria. Lumapit si Gloria at nagtangkang magmano o bumati ng formal. Pero nanatiling matigas sa mukha ni Aling Teresa. Salamat sa pagtulong sa anak ko nung kailangan namin ng pera, Madam. Pero sana naman, huwag niyo siyang gamitin na parang makina. May pamilya rin siya naghihintay sa kanya. I understand ho. Tanging sagot ni Gloria. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng matanda. Para kay Gloria, na sanay sa boardroom meetings, ang pakikipag-usap sa isang ina na nasaktan, mas mahirap pa kesa sa pakikipagnegosasyon sa bilyonaryo. Sa mga sumunod na araw, naging masikip ang VIP room. Nandoon si Ashley na walang sawang nag-aasikaso kay Andrew at Aling Teresa. Si Ashley ang bumibili ng pagkain, nagpupunas ng pawis ni Andrew at palaging nagpapatawas sa dalawa. Si Gloria naman laging dumadalaw. Dala ang pinakamahalagang prutas at mga bitamina. Pero palagi siyang nauuwi sa isang sulok. Pinapanood ang tawanan ni Andrew at Ashley. Nakikita niya kung paano magbiro si Ashley tungkol sa mga kabataan nila sa probinsya. Isang mundo na hindi kailanman magiging bahagi si Gloria. Isang gabi, habang natutulog si Aling Teresa at abala si Ashley sa pag-aayos ng gamit sa banyo, lumapit si Gloria sa kama ni Andrew. Andrew, kailangan mo ba ng kahit ano? I can transfer your mother to the best suite here. I can get her professional doctors. Salamat, Madam. Pero ayos na kami dito. Kasama naman po namin si Ashley. Alam niya lahat ng kailangan ni nanay. Si Ashley na naman, Andrew. I am the owner of this hospital. I can give you everything. Madam, di naman lahat ng bagay na nakukuha sa pera at utos. Minsan, mas mahalaga ang presensya at ang pag-intindi sa nararamdaman ng tao. Hindi nakasagot si Gloria. Gusto niyang sabihing nagsiselos siya. Gusto niyang sabihin na siya na lang ang dapat mag-alaga kay Andrew. Pero ang pride niya bilang isang Montenegro ang humaharang. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kwarto. Pagdating sa hallway, doon siya napasandal at napahinga ng malalim. Bakit ganito? At nakakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib? Tanong niya sa sarili. Lumipas ang isang linggo at imbis na lumakas, lalong nanghina si Aling Teresa. Ang tumor na akala nila'y tuluyan ng napatay ng kimo, tila bumalik ng mas agresibo dahil sa stress at pagod. Nagsimula na siyang mawalan ng malay ng madalas. Isang araw, nagising si Andrew dahil sa hirap ng paghinga ng kanyang ina.
Nay! Nay, gising ho! Nay! Ashley, tawagin mo yung doktor. Nagkagulo sa kwarto. Dumating ang mga nurse at doktor ni Gloria. Si Gloria na nandun din. Katatapos daw na tingnan ng kambal. Agad na tumakbo patungo sa kwarto ni Andrew. Nakita niya ang takot sa mga mata ng binata. Ang parehong takot na nakita niya sa sarili nung nag-aagaw buhay ang kanyang anak. Gawin niyo ang lahat, iligtas niyo siya! Utos ni Gloria sa mga doktor. Pero umiling ang head. Madam, ang katawan niya masyado mahina na. Ang tumor ay kumalat na sa iba't ibang bahagi ng utak. It's a matter of time. Nang hina ang tuhod ni Gloria, tinignan niya si Andrew na ngayon nakaluhod sa tabi ng kama ng ina. Hawak ang kamay nito at umiiyak. Si Ashley naman, nakayakap sa balikat ni Andrew at umiiyak din. Muling naramdaman ni Gloria ang selos, pero sa pagkakataong ito, nahaluan ito ng matinding awa at pagsisisi. Naisip niya, kung hindi niya binigyan ng ganitong klaseng stress si Andrew, aabot ba sa ganito ang lahat? Sa gitna ng katahimikan, biglang nagmulat ng mata si Aling Teresa. Tumingin siya kay Andrew ng may matinding pagmamahal. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilibot ang paningin hanggang sa magtagpo ang mata nila ni Gloria. Madam, lumapit ka. Nag-atubiling lumapit si Gloria. Tumayo si Andrew para bigyan siya ng daan. Ingatan mo yung anak ko. Alam ko ang nararamdaman niyo sa isa't isa. Kahit anong tago ninyo, nakikita ko sa mga mata ninyo. Hindi na nakapagsalita si Gloria. Napayuko na lamang siya habang dumadaloy ang luha. Andrew, anak, huwag kang magtatanim ng galit. Ang buhay ay maikli lamang. Patawarin mo ang mga taong nakasakit sa'yo. Pagkatapos noon, dahan-dahang kinapa ni Aling Teresa ang kanyang leeg. May kinuha siyang isang lumang pendant na nakatago sa ilalim ng kanyang hospital gown. Isang gold pendant na hugis puso. Gasgas na at halatang luma na. Heto, itago mo ito. Ito ang tanging alaala ng iyong ama. Bulong ni Aling Teresa bago unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Kasabay nito ang pag-flatline ng heart monitor. Nay! 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 Hiyaw ni Andrew. Nayakap niya ang walang buhay na katawan ng ina. Si Ashley, napahagulhol sa isang tabi. Si Gloria parang nanigas sa kinatatayuan. Ang kanyang tingin, nakapako sa pendant na hawak-hawak ni Andrew. May kung anong pamilyar sa disenyo nito. Dahan-dahang lumapit si Gloria at hinawakan ng pendant habang umiiyak pa rin ang lalaki. Wait, this pendant. Bulong ni Gloria. Binuksan niya ang maliit na lock ng pendant. Nang bumukas ito, tumambad ang isang maliit at kupas na litrato ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Gloria. Halos hindi siya makahinga. Ang lalaking nasa loob ng pendant ay ang lalaking sumira sa buhay niya 20 taon ang nakakaraan. Ang lalaking nag-iwan sa kanya sa mismong araw ng kanilang kasal. Hindi maaari. Si Arthur? Ang tatay mo? Tumingin si Andrew kay Gloria. Kilala niyo po yung nasa litrato? Napaatras si Gloria. Ang selos na nararamdaman niya kay Ashley, biglang napalitan na matinding puot at kilabot. Ang lalaking pinakakinamumuhian niya. Ang lalaking naging dahilan kung ba't ayaw niya na magtiwala sa kahit sinong lalaki. Ay ama pala ng lalaking ngayon ay mahal niya na? Andrew, kailangan natin mag-usap. Sabi ni Gloria sa nanginginig na boses. Habang sa labas ng kwarto, ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas. Tila nakikidalamhati sa muling pagbubukas ng isang sugat na akala'y hilom na. Matapos dalhin ang katawan ni Teresa sa morgue, dinala ni Gloria si Andrew sa isang maliit at pribadong kwarto. Halos hindi makalakad ng maayos si Andrew dahil sa bigat ng nararamdaman sa pagkamatay ng ina. Pero kailangan niyang malaman kung ba't gano'n na lang ang reaksyon ni Gloria nang makita ang pendant. Pamilyar sa kanya ang pendant dahil sa nakalagay na mark na Mondragon. Sinarado ni Gloria ang pinto at humarap kay Andrew. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay habang hawak ang lumang pendant. Andrew, sabihin mo sa akin ang totoo. Yan ba talaga yung tatay mo?
Tanong ni Gloria, tumataas ang boses. Tumingin si Andrew sa pendant na nasa mesa. Yan ang sabi ng nanay ko, bago siya mamatay. Yan daw ang tanging alaala niya sa lalaking minahal niya, pero hindi siya nagawang pakasalan. Bakit ho? Kilala niyo ba yung lalaking yan? Napatawa ng mapait si Gloria, habang tumutulo ang mga luha. Kilala? Andrew, ang lalaking yan, si Arthur. Siya yung lalaking dapat pakakasalan ko 20 taon na nakakaraan. Nakasuot na ako ng gown, suot ko na. Handa na ang lahat pero hindi siya sumipot sa simbahan. Iniwan niya ako sa harap ng altar na parang basahan. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Ibig niyo po sabihin, ang tatay ko ang lalaki na nakit sa inyo? Oo! At ngayon ko lang naintindihan ang lahat. Kaya pala ang labas ng mga resulta ng test mo'y perpekto. Kaya pala napakatalino mo at may itsura ka dahil anak ka ni Arthur. Ang lalaki naging dahilan kung ba't isinumpa ko lahat ng lalaki sa buong mundo. Napaatras si Andrew. Hindi niya akalain na sa gitna ng pagluluksa niya sa kanyang ina, malalaman niya na ang tatay niya ang naging dahilan na matinding galit ni Gloria sa mga lalaki. Hindi ko alam, Gloria. Wala ko alam sa nakaraan nila. Pero ang masakit dito, Andrew, ang mga anak ko, ang kambal na binuo natin sa laboratorio ay apo ng lalaking pinakakinamumuhian ko. Ang dugong nananalaytay sa kanila galing sa pamilya ng lalaking sinumpa ko. At ang lalaking sumira sa pagkatao ko. Biglang nagbago ang tingin ni Gloria kay Andrew. Ang pagmamahal na naramdaman niya kanina, parang biglang naging galit. Sa tuwing titingin ako sa'yo, mukha ni Arthur ang nakikita ko. Sa tuwing yayakapin ko yung mga anak ko, maaalala ko na kadugo nila yung taong pumatay sa puso ko. Kasalanan ko ba yun? Ha? Anak lang ako, Gloria. Hindi ko pinili kung sinong tatay ko. Galit ding sagot ni Andrew. Pero ikaw ang bunga ng kataksilan nila. Habang naghihintay ako sa simbahan nun, kasama na pala niya yung nanay mo. Buntis ang nanay mo sa'yo nang iwan niya ako. Pinagpalit niya ang yaman at koneksyon ng pamilya ko para sa isang simpleng babae sa probinsya? Hindi nakapagsalita si Andrew. Nasasaktan siya para sa kanyang ina na pinalabas na kabit o dahilan ng pagkasira ng kasal. Pero mas nasasaktan siya sa kanyang nakikitang tindi ng puot sa mga mata ni Gloria. Umalis ka na, Andrew. Ilibing mo ang nanay mo. Pagkatapos nun, huwag ka na ulit magpapakita sa akin. Ayaw ko na makita yung mukha mo dahil naaalala ko lang yung sakit ng ginawa ng tatay mo. Paano mga anak natin? Paano ang kambal? Ako ang nanay nila. Ako ang nagluwal sa kanila. Wala kang karapatan sa kanila simula sa araw na ito. Ayaw kong magkaroon sila ng anumang koneksyon sa pamilya niyo. Lumabas si Andrew ng kwarto na parang pasa ng buong mundo. Sa loob ng isang araw nawalan siya ng ina. Ngayon naman nawalan siya ng karapatan sa sarili niyang mga anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama na hindi niya naman nakasama. Habang naglalakad si Andrew sa ulan, patungo sa morgue, tanging ang pendant na lang ang hawak niya na naging susi sa katotohanan. Pero naging dahilan ng muling pagkawasak ng kanyang buhay. Habang naglalakad si Andrew sa gitna ng malakas na ulan, hindi niya na alam kung luha ba o tubig ulan ang dumadaloy sa kanyang muka. Hawak-hawak niya ng mahigpit ang gold pendant. Tinitigan niya ang tatak. A.M. Arthur Mondragon. Sa ngayon malinaw na sa kanya, ang tatay niya hindi lang basta isang lalaking nawala. Isa pala itong Mondragon. Isang pamilyang kilala sa yaman pero puno ng madidilim na sikreto. Kaya naman pala ganun kabilis na naging paghusga sa kanya ni Gloria. Para kay Gloria, hindi siya si Andrew na nag-alaga dito. Siya ang buhay na paalala ng lalaking nang iwan dito sa harap ng altar. Kasalanan ko ba, Nay? Kasalanan ko bang minahal niyo ang taong nakasakit sa kanya? Bulong ni Andrew sa hangin habang nakatingin sa langit. Wala siyang nakuhang sagot, kundi ang dagundong ng kulog. Sa loob ng ospital, bumalik si Gloria sa nursery. Nakatayo siya sa harap ng salamin, kung saan naroon ang kambal. Maayos na ang lagay ni Baby Althea. Mahimbing na itong natutulog, katabi ng kapatid nito. Tinitigan ni Gloria ang mga bata. Kanina lang, ang saya niya dahil ligtas na ang mga ito. Pero ngayon,
Sa tuwing titingin siya sa mga pilantik ng pilikmata ng kambal at hugis ng kanilang ilong, ang nakikita niya yung mukha ni Arthur. Bakit sa dinami-rami ng tao sa kanya pa? Pumasok ang sekretarya. Madam, maayos na po ang mga papeles para sa paglabas ng mga bata bukas. Saan po natin sila dadalhin? Sa mansyon po ba? Huwag sa mansyon. Dalhin niyo sila sa rest house sa Tagaytay. Ayoko munang may makakita sa kanila. At ang pangalan ni Andrew makaraig. Burahin niyo sa lahat ng records ng ospital na ito. Wala siyang kinalaman sa mga anak ko. Bago tuluyang makaalis sa ospital, nakasalubong ni Gloria si Ashley sa hallway. Bitbit ni Ashley ang mga gamit ni Aling Teresa na naiwan sa kwarto. Madam! Nasaan si Andrew? Ba't umiiyak siyang lumabas ng kwarto niyo kanina? Ano namang ginawa niyo? Tumigil si Gloria at tinignan si Ashley ng matalim. Wala kang alam, Ashley. Kaya kung ako sa'yo, isama mo na yung bestie mo pabalik ng probinsya niyo. Doon kayo nababagay. Huwag na kayong babalik dito. Grabe ho kayo. Kinuha niyo na yung dugo niya para iligtas ang anak niyo. Namatay ang nanay niya tapos ngayon itataboy niyo siya na parang aso? Wala ba kayong puso? Ang puso ko. Matagal nang pinatay ng tatay ng lalaking kinakasama mo ngayon. Umalis na kayo ngayon din. Lumipas ang 3 araw. Nailibing na ni Andrew ang kanyang ina sa isang simpleng sementeryo sa Maynila. Hindi na siya bumalik sa probinsya. Sa tulong ni Ashley, tumuloy muna sila sa isang maliit na paupahan. Nakaupo si Andrew sa tapat ng bintana. Hawak pa rin ang pendant. Nagbago ang aura nito. Wala na ang mahiyain at mabait na sekretarya. Ang mga mata niya'y puno ng determinasyon. Hindi ko hayaang itago mo ang mga anak ko, Gloria. Kung tingin mo mahina ako dahil anak ako ni Arthur, nagkakamali ka. Gagamitin ko ang talinong sinasabi mong perpekto para makuha ang dapat ay sa akin. Binuksan ni Andrew ang kanyang laptop. Sinimulan niya i-search ang pangalang Arthur Mondragon. Gusto niyang alamin sa tatay niya ang totoo. Habang mabilis na nagtitipas si Andrew sa kanyang laptop, lumabas ang mga artikulo tungkol kay Arthur Mondragon. Hindi lang ito basta mayaman. Isa itong tanyag na arkitekto na biglang nawala sa mata ng publiko. 20 taon na nakakaraan. May mga bali-balita noon ay tiniwalag siya sa pamilya Mondragon dahil sa isang iskandalo sa pag-ibig. Nay, ba't di mo sinabi sa akin na ganito pala kabigat ang pinagdaanan niyo? Bulong na lang niya sa hangin. Naisip ni Andrew, kung talagang masamang tao ang tatay niya, gaya ng sinabi ni Gloria, bakit itinago ng nanay niya ang pendant ng ganito katagal? Bakit puno ng pagmamahal ang huling habilin ni Aling Teresa tungkol sa lalaking ito? May 2 panig ang kwento, at determinado si Andrew na alamin ang panig ng kanyang ama. Kinuha ni Andrew ang kanyang cellphone at tinawagan ng isa sa mga dating kakilala sa Montenegro Empire na marunong mag-trace ng mga tao. Tulungan mo ako. Hanapin mo kung nasa ng kinaroroonan ni Arthur Mondragon. Gagawin ko ang lahat, makita ko lang siya. Sa kabilang dako, nasa malawak na sala ng kanyang rest house sa Tagaytay si Gloria. Malamig ang simoy ng hangin. Pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Sa tabi niya ay 2 crib kung saan mahimbing na natutulog ang kambal. Pinagmamasdan ni Gloria ang mga bata. Sa loob ng 3 araw na wala si Andrew, pakiramdam niya hindi siya buo. Kahit anong pilit niya magalit sa dugo ni Arthur na nasa mga bata, hindi niya matitiis ang katotohanan na si Andrew ang nagligtas sa mga ito, lalo na kay Althea. Kinuha ni Gloria ang isang bote ng gatas, dahan-dahang binuhat si baby Althea. Habang dumidede ang bata, hinawakan nito ang daliri ni Gloria. Sa puntong yon, parang gumuho ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Kasalanan ko ba yun? Anak lang ako, Gloria. Naalala niya ang huling sigaw ni Andrew sa kanya. Naalala niya kung paano lumuhod si Andrew sa putikan nung sinundo niya ito sa probinsya at kung paano nagbigay ng dugo nang walang pag-aalinlangan kahit itaboy niya ito noon. Maling-mali ako. Dinamay ko ang isang inosenteng tao sa galit ko sa nakaraan. Andrew is not Arthur. Si Andrew ang lalaki nandun nung kailangan ko ng tulong, habang si Arthur wala. Sa isip ni Gloria, sa pagtataboy niya kay Andrew, tinanggalan niya ang kanyang mga anak ng karapatan sa isang ama na handang ibigay ang lahat para sa kanila. Napatingin siya sa cellphone.
Gusto niyang tawagan si Andrew, pero nanaigang hiya at takot na baka huli na ang lahat. Pumasok ang kanyang yaya para kunin ang bata. Nanatili si Gloria sa balkonahe, nakatingin sa bulkang Taal. Dito niya napagtanto na ang selos na nararamdaman niya kay Ashley, hindi lang dahil sa pag-aari, kundi dahil mahal niya talaga si Andrew. Hindi ko pwedeng hayaan na matapos tayo ng ganito. Kailangan ko humingi ng tawad. Hindi dahil kailangan ko ng donor, kundi dahil kailangan ko siya sa buhay ko at ng mga bata. Agad na tinawagan ni Gloria ang kanyang head of security. Hanapin niyo si Andrew Makaraig. Ngayon din. Alamin niyo kung nasan siya at sabihin niyo gusto ko siyang kausapin. Hindi bilang boss, kundi bilang ina ng mga anak niya. Ma'am, nakaalis na po si Andrew sa paupahan nila kanina umaga eh. Sabi ng kapitbahay, may sumundo sa kanya mamahaling sasakyan na may plaka Mondragon. Doon nabitawan ni Gloria ang kanyang phone. Nakarating si Andrew sa isang malawak na estate sa labas ng Maynila. Sa gitna ng hardin, nakatayo ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Sa edad na 40, bakas pa rin kay Arthur Mondragon ang kakisigan. Bagaman may lungkot sa kanyang mga mata, nang magtagpo ang kanilang paningin, gulat na gulat si Arthur. Hindi kamukha ni Andrew ang ama. Ito ang boy version ng kanyang inang si Teresa. Lalo na sa maamong muka at mapungay na mga mata. Ngunit sa paraan ng tindig at talino ni Arthur, yon ang namana niya sa mga Mondragon. Sa loob ng opisina ni Arthur, nailahad ang katotohanang binaluktot ng panahon. Hindi ako tumakas dahil ayaw ko kay Gloria Andrew. Tumakas ako dahil nalaman ng magulang ko ang tungkol sa inyo ni Teresa. Pinilit nila ako pakasalan si Gloria para sa negosyo at ang masama pa, gusto nila ipalaglag ka habang nasa sinapupunan ka pa lang ni Teresa. Hindi ko hahayaang saktan kayo ng kahit sino, kaya mas pinili kong iwan lahat ng yaman ko, ang pangalan ko, at pati si Gloria para itago kayo sa malayo. Naintindihan ni Andrew ang sakripisyo ng kanyang ama. Dahilan kung bakit siya nabuhay. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, bumukas ang pinto. Dumating si Gloria. Nagulat si Gloria na makita ang dalawang lalaking pinakamahalaga sa buhay niya sa iisang kwarto. Akala ni Andrew magkakaroon ng gulo. Kaya tumayo siya para humarang pero nagkamali siya. Arthur. Mahinang tawag ni Gloria. Lumapit si Arthur sa babae nang may pagsisisi. Gloria, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang iwan ka sa altar. Ginawa ko yun para iligtas ang anak ko. Hindi ko nasabi sa iyo ng totoo dahil natatakot ako sa pamilya ko noon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nakita ni Andrew ang pagbagsak ng depensa ni Gloria. Hindi ito sumigaw. Sa halip lumapit si Gloria kay Arthur at hinawakan ang kamay nito. Ngayon ko lang naintindihan, Arthur. Ang akala ko nais mo ko ipahiya. Pero mas pinili mo pala maging isang ama. Patawad. Dahil binuhos ko ang galit ko kay Andrew. Nagyakap ang dating mag-fiancé. Nagkapatawaran sila sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ngunit habang pinapanood ni Andrew ang paglalapit ni Gloria at Arthur, nakaramdam siya ng kakaibang kirot. Alam niyang kaedad lang ni Arthur si Gloria at sa kabila ng lahat, nakita niya ang chemistry ng dalawa. Tumikim siya sa halatang nagsiselos na tono. Baka nakakalimutan mo, madam. May kambal na naghihintay sa atin. Napangiti si Gloria na mapansin ang pag-ismid ni Andrew. Lumapit siya sa binata at hinawakan ang kamay nito. Huwag kang magselos, Andrew. Si Arthur ang nakaraan ko pero ikaw ang kasalukuyan at hinaharap ko. Natawa si Arthur at tinapik ang balikat ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. Kampante ako nasa mabuting kamay si Gloria at ang mga apo ko. Lolo na pala ako, ano? Lumipas ang ilang buwan, bumalik sila sa rest house sa Tagaytay, kung saan malamig ang hangin at puno ng saya at hindi na ng lungkot. Wala na ang mga dokumento, wala na ang mga transaksyon, wala nang lihim. At sa gitna ng katahimikan ng Tagaytay, sa wakas nahanap na ni Andrew at Gloria ang kanilang sariling perpektong kwento bilang isang pamilyang nabuo dahil sa isang transaksyon. At tunay na pag-ibig at pagpapatawad. The End.